Dito sa probinsya, mabubuhay ka ng payapa, tahimik, malayo sa ingay, sa magulo ng syudad, sariwang hangin, malayo sa polusyon. Dito sarap ng hangin, mapreskong hangin ang malalanghap mo, may konting lamig. So dito sa probinsya talagang kung masipag ka, hindi ka magugutom. Pagtanim ka ng mga gulay, yung mga namumunga, dahil sa huli, balang araw, meron kang aanihin. Yun ang magiging pamumuhay mo. Pag-alaga ka ng mga hayop, basta lahat, mahalin mo kung ano ang nasa paligid mo. Dahil iba ang pamumuhay sa probinsya. Malayo sa toxic, less ka na magkasala. Kasi the more na marami kang kapitbahay, the more na marami kang kaharap ng mga tao, kung ayaw mo magkasala, magkakasala ka pa rin. Lalo kung may mga kasama ka o may nakakahalubilo ka ng mga toxic na tao na ayaw mo magkasala, magkakasala ka. So dito sa probinsya, wala kang kapitbahay, malayo sa mga toxic na tao, mababawasan yung pagkakasala mo kay God sa taas. Kung gusto mo talagang maging mabuting tao, umiwas sa mga taong makikitid ng utak. Kailangan maging maayos, makitungo ka ng ayos sa kapwa, pero ang iba may nasabi pa rin sa'yo hindi maganda, so hayaan mo sila. Kaya mas okay pa rin na dito ka manirahan sa walang kapitbahay. Bagaman may kapitbahay ka pero malayo, so at least kahit pa paano, iwas ka pa rin na magkasala. Na tas kung may mga taong gusto mong humingi ng tulong, na makikiinom ng tubig, painumin. Kung may makikikain sa'yo, pakainin. Kung meron ka dyan, kung ano ang meron dyan sa bahay mo, o kung meron ano dyan sa kusina mo, na kaya mong itulong sa mga nangangailangan. Hindi natin kailangan maging madamot. So habang nabubuhay ka sa mundo, so gawin natin yung tamang misyon. Kasi hindi lang tayo nabubuhay dito sa mundo, kundi magbahagi rin tayo. Kahit wala tayo, matuto tayo magbahagi ng kahit konti na galing po sa puso natin. So may mga nagsasabi na bakit daw kailangan videohan yung mga taong tinutulungan. So maraming rason. So many reason kung bakit kailangan. Kinakailangan natin ipakita to dahil gusto natin may ma-inspire tayong mga tao na mga gustong tumulong o yung mga taong talagang nangangailangan. So may bahagi natin. At saka hindi lang yun. So kailangan din natin na ipakita sa tao, lalo sa nagpaabot ng tulong, na ito ay napaabot natin ng maayos sa mga beneficiary, sa mga taong nangangailangan, na masigit na nangangailangan. So kailangan, kasi sa panahon ngayon nabubuhay tayo sa makabagong teknolohiya, sa modernisasyon, na kailangan sumabay tayo sa agos ng buhay. So kalimutan na natin yung mga makaluma, kasi nasa bago na tayong teknolohiya. So bata, matanda, hawak cellphone. So nagbibigay tayo ng inspirasyon sa mga tao, na lalo po sa mga charity. Pag nakita nila na may mga taong tumutulong, lalakas po ang loob nila. So ibig sabihin, may mga tao pa rin talaga na handang tumulong. So hindi lang alam kung paano. So ngayon, may mga charity vlogger. So marami mga charity vlogger na talagang tumutulong, umakyat sa mga bulubundukin, sa mga malalayong lugar para maihatid ang mga tulong na galing sa mga mabait nating mga sponsor. Na sabi nga doon sa Takalan,
sa ano ng bigas, pag nagtatakal ka ng bigas, yung hanggang doon lang sa bunganga. Kapag sumobra daw yun, kapag pinagano mo ng kamay, hindi na daw po yan pag-aari natin. Pag-aari na daw po yan ng iba. Kasi kumbaga kailangan mong ibahagi kasi hanggang doon ka lang. Kapag sumobra doon yung bigas doon sa takalan mo, di ba pinagana ng kamay natin, pinapantay natin. So hindi na po sa atin yun. Doon na po yan mapupunta sa mga taong nangangailangan. So kung makapal po ang bulsa natin, alam natin na may mga nagugutom o yung walang-wala, pwede natin ibahagi. Huwag tayo maging madamot dahil hindi po natin mabibitbit yan pag tayo nawala. Sa pangalawang buhay, hindi po natin mabibitbit anumang yaman o anumang kayamanan na mayroon ka ngayon sa ibabaw ng lupa, ay hindi natin mabibitbit yan. So, mag-ipon tayo ng kayamanan. Alam niyo po kung ano yung kayamanan. Kayamanan na pagmamahal sa kapwa, tulong, pagmamalasakit sa kapwa. Yun ang pundasyon natin. Dahil pag tayo nawala dito sa ibabaw ng lupa, sa mundo, yung mga taong natulungan natin, na maiiwanan natin, yun ang maalala nila na itong taong to, nung nabubuhay, malaking tulong sa bayan, malaking tulong sa mga tao. Dahil ito ay merong pagmamahal, merong pagmamalasakit sa mga mahihirap na mga tao. So yun, so alam mo, nawala ka man sa mundo, may naiwan kang alaala sa tao. Pero kung masamang tao ka, ang pangit ng ugali mo, mamatay ka man, ano sasabihin nila? Mas maigi nang nawala siya. Bakit? Sakit sa ulo, madamot, diba? Pero kung may maganda kang naipunla sa tao, mawala ka man, manghihinayang sila. Bakit sa dinami-dami pa? Bakit siya pa? Eh, napakabuting taon niya. So yun. So diba, napakasarap sa pakiramdam na nagtanim ka, kahit wala ka na sa mundo, may mga tao pa rin na nagsasabi ng ano sa'yo, maganda. So yun. So yan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta po kay Katabang Dave. Paki-like and share na rin po ng aking video para po mas marami pang makapanood sa mga kababayan natin, na lumawak pa si Katabang Dave para po yung mga bulubundukin dito po sa lugar natin, sa Albay, ay mapuntahan po natin na hindi po napupuntahan pa ng mga ibang vlogger. So sana po hayaan nyo po kami na ipakita namin sa inyo ang ganda ng lugar dito po sa Albay, dito po sa nasasakupan po namin dito po sa Libon. So marami po na maraming deserve, especially po sa mga bulubundukin na hindi pa po nararating ng mga kilalang vlogger. So sana sa pamamagitan po ni Katabang Dave ay makita natin ang kanilang sitwasyon, ang kanilang katayuan sa buhay. Please suportahan nyo po si Katabang Dave. Pakishare po ng aking mga video para po mas lumawak, mas marami tayong matutulungan. Sa mga anonymous sponsor po ni Katabang Dave, maraming salamat. At sa mga sponsors po natin, sa mga walang sawang sumusuporta, sa Team Puso Family, sa pangunguna po ni Ma'am Fabs Jen Vlog, at sa mga super chatter po ni Katabang Dave, sa mga members po ni Katabang Dave, maraming salamat po. At hindi po masasayang ang inyong panonood sa mga video po namin, dahil may babalik po natin yan sa mga kababayan natin na mga nangangailangan. So God bless po sa lahat. Saang panig man kayo ng mundo na nakakapanood ng aking video, so please like and share para po lumawak si Katabang Dave, para mas marami po tayong matulungan. Sa mga nais pong tumulong, sa nais pong magpabot ng tulong sa mga kababayan natin, i-PM niya lang po si Katabang Dave sa aking messenger, sa aking Facebook page, Katabang Dave. Kung ano po pangalan ko sa YouTube, ganoon din po sa aking Facebook. So message po kayo, at meron din po akong cellphone number na makikita po yan sa aking video, na naka-flash po yan para po makita po ninyo. Sa lahat po, maraming salamat. Kukunin ko ang pagkakataon na to na para po magpasalamat sa walang sawang sumusuporta
sa mga silent viewers natin, sa mga charity viewers natin dyan, lalo po sa mga sponsor po natin. Ma'am Fabs Jen Vlog, Kuya Nato Vlog, Abe Home Cooking, Sheho Vlogger, Manay Erlin Cares, Kuya Nato Vlog, Malu Parps, at sa mga darating pa, si Nanay Rama at si Dalib's Family. Sa lahat po, maraming salamat. Samahan niyo po kami sa aming journey at marami po kayong makikita na mga deserve o mga lugar na hindi pa napupuntahan namin. So gusto po namin i-explore o mapuntahan yung mga malalayong lugar, lalo po sa mga bulubundukin. So once again po, maraming salamat. Ingat po tayo, lalo na po sa mga OFW na mga kababayan natin dyan na talagang nasasakripisyo para po mabigyan ng kinabukasan ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak. So maraming salamat dahil po sa inyo lumalawak po tayo, lumalawak po si Katabang Dave, at dahil po sa inyo nakakapagbigay tayo ng ngiti at saya sa mga kababayan natin na mga nangangailangan. So muli po, maraming salamat. God bless. Lakbay po tayo sa magandang kinabukasan. Mabuhay.